Kaugnay ang PIDEA leak sa umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Bukod dyan, nagre-recruit din daw ng mga miyembro ng PNP para sa ouster plot. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alili. May bago na naman umanong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng plano. Based on sa information namin, is the Duterte camp. Ayon kay Trillanes, may mga aktibong senior members ng PNP na nagre-recruit para sa ouster plot laban kay Marcos. Gusto raw kasi ng kampo ni Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya yung ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Minamadali raw ng kampo ni Duterte ang pagbuwag sa administrasyon dahil sa Hunyo o Hulyo ay ilalabas na umano ng International Criminal Court ang arrest warrant kaugnay ng war on drugs. Pero sabi ni Trillanes, hanggang ngayon wala pa namang nagre-recruit para sa ouster plot. Iginiit naman ng PNP, wala silang namomonitor na destabilization plot sa kanilang hanay. Ang pag-iikot ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa Visayas at Mindanao ay hindi raw para mag-loyalty check, kundi bahagi lang ng regular routine ng isang bagong hepe. Panawagan ng PNP kay Trillanes. At ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes, please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. At alam po kung sino man pong makikilahok dito na mabigat po ito dahil this is treason. Maging si Senador Bato de la Rosa, bumuelta kay Trillanes. Sinabi kasi ng dating senador na ang tinaguriang PIDEA leak na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa illegal na droga ay bahagi ng ouster plot laban sa kanya. Si Senador de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunguna sa investigasyon ng Senado sa issue ng PIDEA leaks. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishments. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, ano bang opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mong sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No! My God! Hindi rin daw siya natatakot sa sinasabing pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo, sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ang ilang kongresista naman, binansagan si Trillanes. Naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang marites, no? So, napaka-unfair naman dun sa mga general na sinasabi niya, no? Na nasangkot na naman ang ating military, ang ating PNP. Sana wag na lang idamay sa mga marites na ganito, lalong-lalo na kung wala namang ebidensya. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang mga Duterte sa issue. Ang dating Chief Legal Counsel naman ni Duterte na si Salvador Panelo, tinawag na kasinungalingan at kalokohan ng mga pahayag ni Trillanes. Gusto lang daw ng dating senador ng publicity dahil wala na siyang silbi sa politika. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. For action about ICC Congress International about investigate the Bato de la Rosa and Duterte, her Panelo, an aspect to hit about stigma or Congress is Trillanes is stabilizer to other people in own drug war. So, one of problem and very complex. You know, ikaw Pamilo, Duterte and Bato de la Rosa before Senator Harry Roque
anything about Duterte's election complaint about president. It's a big problem on drug where all the damages to our government or whatever, Filipino people, the international, about the victim and died victim, and believe in heritage this PNP Bato de la Rosa na pinatay nga nila. Kaya ngayon hindi na president si Duterte, nagngangawa-ngawa pa siya for anything about the ISIS to investigate is destroyed, kasi lahat sa tulang lahat nga ng PNP dyan matatanggal sa on drug war, na pag naano ng ICC na sila talaga ay inutusan ni Duterte para patay naman lahat ng mga Pilipino na yan for on drug war, kaya pinatay sila. But then the move on is not a move on the Bato de la Rosa because she's guilty to victim about, you know, this evidence about the face ng Filipino people is one eyes about the crime. Alam nila at, you know, for mistake to about the Senator Trillanes is out of the stabilizer or anything, her victim to background Duterte, Panalo, Roque, o kaya talo, etc. whatever, losing Philippines to me, you know, what is always debate, always bullshit for anything in this. Kaya ang gagawin ni Trillanes, because Trillanes is senator for international foreign history of committed for visiting about the Philippines country, or as senator is working. Alam naman mas mataas siya kaya sa mga yan, pero I don't agree about this Bato de la Rosa naging senator. Because bakit naging senator sa Bato de la Rosa? Because President Philippines is not. Kaya siya naging senator dahil kay Duterte, who knows is sniper and going to the past na hindi naman dumaan sa pagsusuri or something bad. Kaya tama lang Trillanes. Ang gawin mo Trillanes, senator, i-destroy mo si Panalo, Duterte, si Harry Roque, at si Bato de la Rosa, dahil yan ang ungkat ng, you know, I want to build the Duterte as investing to Philippines, China, whatever, to agreement is secret, our lawyers spoke ang heritage moment, you know, at alam na natin yun. Tapos na ang kanyang termino, kagaya ni President Donald Trump, it is called about the President Biden, na, you know, Philippines, I have a problem to my own YouTube, to my channel speech about you, to my personal uploaded. Ang lahat ng problema ko sa Pilipinas at sa Amerika, dahil andito ko pero pag ako dito na nawala, hindi na ako mamumroblema sa bansa na to. At masisira lang buhay ko sa inyo. Kaya, for one little longer to me, about the war, wala tayo your never start. Kung gusto mo pang mabuhay sa mundo natin hindi mawasak, ibigay mo ng hinihingi ko, Mr. President and the Philippines. All senator to Malacanang and Duterte and Marcos about my bank and BPI Bank in the Philippines. Naka-address ang aking ATM, bakit hindi nyo tawagan at ibigay ang aking money ransom at tawagan ako para makuha sa bangko. Ang daming paraan para gawin You know, for longer term out debates, my post na my YouTube channel is all foreigner is out. Yan, talagang hindi ko kayo titigalan because ako nawawalan dito Yung power ko, ginagamit nyo para makuha yung gusto nyo sa earth na for that about never to miss person only living. Shit! I don't have greatest time and you believe. Talagang hindi nyo matatakasan kahit anong gawin nyo. I'm not some days of war man or whatever, this rich man is business, strong in the old age. Para sila namatay, kaya para sila nagdusa. To agree about that this world limited. Lahat tayo at lahat kayo isa lang pupuntahan. Impyerno at simitara. Kaya tatanda yan sa mga uling matatanda kayo. I'll fucking kill you. Get it? Fuck you. Iniugnay ang PIDEA leak sa umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Bukod dyan, nagre-recruit din daw ng mga miyembro ng PNP para sa ouster plot. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. May bago na naman umanong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng plano. Based on sa information namin, it's the Duterte camp. Ayon kay Trillanes, may mga aktibong senior members ng PNP na nagre-recruit para sa ouster plot
laban kay Marcos. Gusto raw kasi ng kampo ni Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya yung ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Minamadali raw ng kampo ni Duterte ang pagbuwag sa administrasyon dahil sa Hunyo o Hulyo ay ilalabas na umano ng International Criminal Court ang arrest warrant kaugnay ng war on drugs. Pero sabi ni Trillanes, hanggang ngayon wala pa namang nagre-recruit para sa ouster plot. Iginiit naman ng PNP, wala silang namomonitor na destabilization plot sa kanilang hanay. Ang pag-iikot ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa Visayas at Mindanao ay hindi raw para mag-loyalty check, kundi bahagi lang ng regular routine ng isang bagong hepe. Panawagan ng PNP kay Trillanes. At ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes, please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. At alam po kung sino man pong makikilahok dito na mabigat po ito dahil this is treason. Maging si Senador Bato de la Rosa, bumuelta kay Trillanes. Sinabi kasi ng dating senador na ang tinaguriang PIDEA leak na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa illegal na droga ay bahagi ng ouster plot laban sa kanya. Si Senador de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunguna sa investigasyon ng Senado sa issue ng PIDEA leaks. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishments. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, ano bang opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mong sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No! My God! Hindi rin daw siya natatakot sa sinasabing pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo, sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ang ilang kongresista naman, binansagan si Trillanes. Naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang Marites, no? So, napaka-unfair naman dun sa mga general na sinasabi niya, no? Na nasangkot na naman ang ating military, ang ating PNP. Sana wag na lang idamay sa mga Marites na ganito, lalong-lalo na kung wala namang ebidensya. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang mga Duterte sa issue. Ang dating Chief Legal Counsel naman ni Duterte na si Salvador Panelo, tinawag na kasinungalingan at kalokohan ng mga pahayag ni Trillanes. Gusto lang daw ng dating senador ng publicity dahil wala na siyang silbi sa politika. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.